Hi guys, this is Christy BPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon is yung pagbisita ni President Marcos sa Amerika. May napanood akong news. Saan ba to? Sandali May napanood akong news about dito. About sa pag-visit niya sa Amerika. Sa CNA at CNBC TV 18. Live sila kanina. So, pinanood ko siya. Ang tema ng pag-visit niya doon is palawakin pa ang friendship ng Amerika at ang partnership ng Amerika at ang Pilipinas sa depensa at production. Anong ibig sabihin nun, guys? Eto yung mababaw na opinyon ko tungkol dito, no? Ang pinupush kasi ng Amerika ay ng Pilipinas sa Amerika, paggawa ng mga bala at pag-imbak ng mga materyales para panggawa ng mga bala at pasabog. Mga ganong bagay ba? Ang alam ko, yung ilalagay nila yan is sa Subic. Sa Subic base, no? Sa Amerika. Meron kasing 'di ba, base military sa Subic. Doon nila ilalagay yung doon sila iimbak nila yung mga chemical na panggawa ng mga paputok at bala. Tas doon din sila gagawa ng production ng paggawa ng bala. Sabi nung ambassador, immigration at Chucho na si Romualdez is makakatulong daw sa ekonomiya. Sureness, makakatulong, pero dahil magkakaroon ng maraming trabaho, 'di ba? Yung mga kapwa natin Pilipino diyan sa Olongapo or sa iba pang panig ng bansa, tapos yung sa depensa pa daw makakatulong. Para sa akin, guys, nakakatakot 'to, ang gagawing step ng Pilipinas. Nakakatakot 'to kasi nga, imagine niyo guys, yung Qatar, 'di ba binomba ng Iran, slightly damage lang sabihin natin. Kasi nga, ang Qatar base, ang US base sa Qatar is landingan ng mga jet fighter, US Air Force, US Navy, yan, diyan. Ang base militar naman dito sa UAE, yung nasa Abu Dhabi is refuel, refilling fuel ng US. Yung kumbaga, yung mga jet fighter ng mga US, eroplano ng mga US, sa Abu Dhabi magpapa-refill ng fuel nila. Yun yung sa base militar ng USA sa Abu Dhabi. Now, ang kasi marami ng base militar sa Pilipinas, pero yung sa Subic, tas meron pa sa Clark. Parang sa Clark yata nawala na, no? Parang ganun. Yung sa Subic, yun yung gagawin nilang, dun sila magtatayo ng pagawaan ng bala at imbakan ng mga kemikal na pangpagawa ng mga bomba or something ganyan. Para sa akin, guys, delikado yan. Lalos na kapag yung, di ba may tension ang China at Taiwan? Tapos, ang China at Philippines about sa West Philippine Sea, no? Paano kung sumiklab yung tension na yun, yung tumaas yung tension na yun? Siyempre, ang China, hindi naman basta-basta bobombahin ang Amerika kasi ang layo niya, di ba? Ang layo ng Amerika. Siyempre, ang bobombahin unang-una ng China is ang Pilipinas kung nasaan yung US base, yung base ng military ng US, di ba? O, siyempre, sa Subic yan. Siyempre, yun ang unahin nilang titirahin kasi andun yung pagawaan
ng mga bala, nandun yung mga chemical ng pampagawa ng mga paputok ng US, 'di ba? Oh, sabihin na natin ganun ang mangyari, sinong magiging kawawa? 'Di ba ang Pilipinas? 'Di ba ang Pilipinas ang magiging kawawa? Tapos yung mga nakapaligid doon sa lugar na yun, oh, napakadelikado niyan gagawin niya. Makakatulong nga sa economy natin pero malalagay sa kapahamakan ang Pilipinas. Totoo yan kasi hindi naman natin kailangan mga jet fighter, hindi natin kailangan yan kasi, sinong gagarahin natin, sinong makikipag sa China? Kahit na anong gawin natin, kahit na magkaroon pa tayo ng jet fighter na maraming jet fighter at kahit na nandiyan pa yung paggawa ang bala ng Amerika, hindi pa rin tayo mananalo sa China. Hindi ako pro-China, pero pro-Pilipino ako, pro-Pilipinas ako. Pero malalagay tayo sa alanganin talaga. Delikado yung inaano ni Bongbong Marcos, delikado yan. Kasi tignan mo, kung hindi nagkaroon ng ceasefire ang Iran tsaka ang Qatar or ang Iran tsaka Amerika, alam mo ang next na titirahin ng Iran ang Abu Dhabi 'no, kasi yan yung ano, refilling fuel ng Amerika. O paano kung hindi tumigil yung giyera about Iran and Syria, about Syria, Iran and America, paano 'pag hindi tumigil yan? Puwede tayong madamay kasi tayo yung pagawaan ng mga bala and everything, 'di ba? O diyan gaganapin although hindi pa natutugunan yan at di pa naayos, may posibilidad na gano'n ang mangyari kapag ganyan, 'di ba? Kasi ang Amerika guys kasi, ano yan, ano yan sila, mahilig mag-interfere ba sa problema ng bansa sa bansa, 'di ba? Mahilig sila mag-interfere, yung feeling powerful talaga sila pero hindi niyo ba nage-gets? Imagine ninyo 'to, ang Amerika matalino. Tignan mo nilalagay nila paksiw-paksiw yung mga self-interest nila 'no, yung tingnan mo sa Qatar, landingan ng mga jet fighter nila, Air Force, Navy nila. Tapos dito sa ano, 3 yung base militar nila dito sa UAE. Isa sa Dubai, isa sa Abu Dhabi, tsaka sa Fujairah. Sa Fujairah Navy, tapos yung sa Abu Dhabi yun nga, yung pag-refill nila ng fuel nila, mga sa jet fighter nila, yan yan. O ta's sa'tin gagawin nila ano, ginagawa na nga nilang praktisan ng Pilipinas, 'di ba? Tapos ang gagawin pa nila yung production ng bullet nila, 'di ba? Oh, delikado 'yan, sabi ko sa inyo delikado 'yan kasi nga kahit tignan mo, imagine mo, ang Iran hindi hindi nila mabomba yung Amerika kasi gawa ng ang layo. So ang binobomba nila yung mga base militar ng Amerika kung saan yung importante, 'di ba? Gano'n kaya. Nakakatakot 'yan at delikado yung gagawin ng step ni Marcos. Kasi nga ano 'yan, ah, hi hindi naman talaga 100% tutulong ang Amerika 'pag nagkagera-gera, 'di ba? Ang ano niyan business, ang ano ng Amerika business kasi guys sa war may business diyan, may kita diyan sa war. Siyempre kikita 'yan sila sa pagbenta ng mga bala-bala, pagbenta ng mga gamit nila about battle war, 'di ba? Kikita yung mga Amerikano pero ang kawawa tayo kasi hindi natin kaya. Bakit kailangan natin 'yan? Parang ipinapakita natin sa China, eto kami, nagbi-build kami ng, defense mechanism namin, magbi-build kami ng allies na dedepensa sa'min. Hindi tayo didepensahan ng Amerikano kasi ang buhay ng mga Amerikano ang mas mahalaga sa kanila kaysa sa buhay ng ibang tao. Lalo's na yung presidente nila ngayon, 'di ba? American first ang priority. Hindi hindi priority ng Amerikano ang ibang tao, ang ibang lahi. Kaya hindi ako sang-ayon. Ito yung sarili kong opinyon 'to, sarili kong opinyon, mababaw na opinyon ko 'to, na nakikitaan ko na ang step ni BBM dito is delikado, as in delikado talaga. Kasi imaginin mo nga,
tingnan mo, bilib ako sa Iran 'no, sa Iran ano, hindi sila nagpapahawak sa Amerikano. Kaya ang American is galit sa Iran kasi gawa ng ang Iran ayaw magpa-under sa kanila. Tingnan mo nung naalala ko yung asawa ko 'no, sa glass company siya. Tapos yung meron silang business deal sa Iran, kaso lang ang American is ban sa Iran, hindi puwede sila pumasok sa Iran. Now, ang asawa ko Australian, so siya yung pinakausapan at siya yung pumunta sa Iran. Kinakabahan nga ako nung time na yun kasi nga 'di ba, Australian yung asawa ko pero mukha siyang Amerikano kasi blonde yung buhok niya, maputi siya. Kinakabahan ako nun, eh. Tapos nung time na yun pumunta siya sa Iran, nakapasok siya sa Iran, na-close niya yung deal doon, na-close niya yung deal. Yun, nakaano siya, nakabalik uli siya, ganyan. Kasi ano, eh, walang mga American products sa Iran, walang sabihin mo McDonald's, wala yan sa Iran. Tapos yung Iranian ano niya, eto yung ano 'no, yung Iranian ano niya, Iranian friend niya, magtatrabaho sa company nila. Tapos, hirap kayang kumuha ng visa kasi nga Iranian siya, gano'n kaya yun. Ta's yung mga Iranian sa Amerika, hindi na sila bumabalik ng Iran, babalik man sila pero nahihirapan silang bumalik ng Amerika. Kasi yung friend ko nga, nag-stay na siya sa Amerika ngayon, 'di na siya nagbalik sa Iran. Pero kung tutuusin lang mas maganda ang bansa ng Iran, ah. Yun, ang step ni Marcos about sa ganyan is maganda lang pakinggan. 'Di ba yung sa interview nung ambassador, ambassador ba yun o sa immigration ano siya, department, sino ba 'to? Hindi siya ambassador, eh. Ambassador ba yun? Hindi ko alam kung ambassador siya, eh. Si Romualdez din 'no, mag-anak din nila yan, eh. Yun, para sa'kin delikado yung gagawin ni Marcos. Ano siya as in delikado talaga yung gagawin niya kasi nga hindi 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 naman tayo dedepensahan ng Amerika. Tignan mo nga yung ano, ang daming disaster na nangyari sa ano natin, sa bansa natin, 'di ba? Ano yung mga tumulong, mga ano pa, taga-Europe pa yung tumulong, tapos yung China yung number one na tumulong, 'di ba? Oh, yan ang sinasabi ko, hindi 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 tayo number one priority ng Amerika, hindi. Sa tulong, hindi. Para sa'kin, ito yung mababaw na opinyon ko 'to, yung magiging yung tsaka guys eto pa, correct me if I'm wrong 'no, hindi ko sinasabi na nagmamagaling ako dito. 'Pag nangyari na gagawing magkakaroon ng production ng bala ang Amerika sa Pilipinas, ito'y delikado sa'tin. Puwede pang tumaas ang krimen sa Pilipinas, lalo na sa mga NPA. Kasi ano 'to, eh, guys, sa Pilipinas ang dali ng mag-access sa mga drugs, 'di ba? Eh, ano pa kaya 'tong bullet na 'to? Kahit na sabihin mong under 'yan ng Amerika, meron pa rin mga Amerikanong umaano, siyempre 'di ba, hindi maaalis na may mga tiwali-tiwali pa rin diyan, pati sa gobyerno natin, 'di ba? Ito yung madaling access 'to sa mga NPA kasi yan ang first priority, 'yan ang unang pangangailangan ng NPA, mga bullet, 'di ba? Mga bullet. Kaya kaya nakakabahala talaga 'yan. Tapos tuturuan mo yung Pilipino na gumawa ng ganito imbes na ibang ibang pang-ekonomiya ang ipu-push ni Marcos, bakit bullet, 'di ba? Bakit bullet? Ibig sabihin talagang makikipaggiyera ka sa China? Diyos ko, 'di ba? Tsaka bakit pinag-aawayan pa yang West Philippine Sea, ang WPS, ang may-ari niyan ng Marcos, eh. Especially si ano, joke lang 'to, si First Lady, white ano, powdery substance. Yan yung ibig sabihin ng WPS, tangina niyan.
Si First Lady talagang may-ari niyan. Nag-aagawan pa eh. Pinaglalaban pa eh. Si First Lady yung may-ari niyan, WPS, white powdery substance. Oh, 'di ba? Kaya, tapos meron pa, pupunta pa siya sa, 'di ba doon siya mag-stay sa Blair House? Mga witches ang nandun, hindi, joke. Yung Blair House, no? Historical guest house ng mga presidential visitor ng President ng Amerika, 'di ba? Tuwang-tuwa si Marcos, tuwang-tuwa si BBM, pero hindi naman niya na-meet yata si Donald Trump, yung ano lang, yung sino ba yun, yung gwapo? Yung gwapo kayo ng mga Amerikano, no? Ano, matitikas 'no, matitikas yung mga Amerikano, lalo na 'pag naka-uniform sila ng military. Ang titikas 'no, G.I. Joe. Hilig hilig ko kaya 'yan, G.I. Joe na ano, yung toys, yung G.I. Joe na tau-tauhan. Hilig ko 'yan, eh, nung bata pa ako. Naiinggit nga ako sa pinsan ko, may G.I. Joe siya, eh, collection niya G.I. Joe, oh. Naiinggit ako. Pero 'no, matitikas talaga yung mga soldier ng ano, Amerikano, eh, 'no. Siguro kasi matatangkad sila, tas blue eyes, tas blonde 'no, titikas. So yun lang guys, yung mababaw na opinyon ko about sa pag-visit ni President BBM sa Washington DC, Washington, Washington DC, na nag-stay siya sa Blair House, kung saan historical daw and everything. Siya, historical na kung historical. Diyan siya masaya, eh. 'Di ba, yung nagkakambaha-baha yung Pilipinas, eh, do'n siya nag-stay sa Washington DC, na asawa niya nasa Saudi. Tang-inang 'yan. Ay naku, ano na, ang daming ano, problema ng Pilipinas, yung flood. Sa mga sa mga kapwa nating Pilipino diyan sa Pilipinas, mag-ingat po kayo sa baha. Diyos ko, wag niyo ng palusungin yung mga anak niyo sa baha dahil lang ang sakit at ang mga ihi ng daga-daga diyan, Diyos ko, mahirap magkasakit. Kaya mag-ingat po kayo at stay safe, mag-stay na lang kayo sa bahay niyo, 'wag na kayong lumusong sa baha at maglaro sa baha dahil hindi na po safe ang baha ngayon. Unlike before, malinis pa yung baha, 'di ba? Yung kabataan ko, Diyos ko, lumalangoy pa ako sa baha. Malinis pa yung baha before. Ngayon hindi na malinis kasi isang katutak na basura diyan sa Pilipinas kaya hindi na safe ang baha. Kaya ingat-ingat po kayo. This is Chris TVPH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para mai-share ko ang mababaw na opinyon ko sa inyo. Thank you to all my subscribers. Bye!